Vacation is finally over and I can say na sobra ako nag-enjoy and then sobra akong masaya dito sa first vacation ever ko. But ganun talaga, kailangan natin mag-work ulit para sa family. So, sobrang chine-cherish ko lahat ng mga memories na nagawa ko. Sabi nga nila is, don't hesitate to do a thing kasi at the end of the day, it turns out to be a good memory. So, yun guys, thank you so much for joining me and be with me in this journey. So, see you again on my next vacation. Thank you everyone. Ang mga linig man sa niyo naka. Lahat na malap saya. Finish.
Actually guys, nakakatawa kasi ang nangyari is army time pala ako. Actually, yung pagpunta ko sa airport is maaga pa kaming pumunta kasi iniiwasan nga namin yung traffic. Kaya alas 5 pa lang, umalis na kami. Kasi yung nakalagay sa ticket is 11 ng tanghali. Hindi ko na maalala exact kung anong oras. Pero I think 11:25, something like that. So, sabi ng kapatid ng asawa ko, dahil galing nga kaming Mandaluyong, ang mangyayari is sabi niya sa amin is maging maaga kayo para iwas traffic. So binook niya nga kami ng Grab, dumating kami ng something mag-aalas 6. So nag-wait muna kami doon. And then sabi ko sa asawa ko is ang tawag dito mga 7 is pupunta na ako. So, ito yung nakakatawa guys. Kasi nung papasok na ako sa entrance, ang sabi sa akin is, syunga-syunga din kasi talaga tayo. And then, aminado naman ako na first time ko. And nawala sa isip ko na army time nga pala yung Kuwait. So, ang nangyari guys is hindi ako pinapasok dahil ang flight ko pala is hindi naman tanghali, kundi alas 11 ng gabi. O, diba? Syunga-syunga. So, grabe talaga guys yung hinintay ko. Hindi na ako umuwi kasi ang layo pa ng Mandaluyong. So, ang ginawa ko guys is nag-wait ako ng almost ilang oras sa NAIA Terminal 1. And then, mga alas 4 ng hapon is saka ko pinapasok. And then, kaya guys, ang sasuggest ko lang po is sa mga katulad ko na OFW and then dito kayo sa Kuwait, guys, lagi nyong alalahanin based on my experience as wag na kayong matulad sa akin is army time po ang Kuwait. So, hindi po same yung oras na nakalagay dun sa ticket natin. So, if ever po is magtanong kayo sa amo para iwas po aberya. So, yun lang po. So, I hope na natuto kayo sa aking pagkakamali. And aminado naman na syunga-syunga first time bumiyahe. So, yun po yung nakakatawang experience ko nung pabalik ako ng Kuwait. Diba? Nakakaloka. At ito na nga guys, nakakaloka dahil isi-share ko sa inyo yung experience ko din sa immigration. So sa Terminal 1 ako guys kasi Kuwait Airways yung aking aircraft. And then, nakapag-check-in na ako ng luggage and okay naman siya, smooth naman siya. Pagdating sa immigration guys, ito kasi yung nangyari. But I think for me, parang ang ano naman nila, ang ano naman nung shout out dun sa officer ng immigration. Kasi nakapila ako guys sa kabila, which is sa left. And then, actually, yung sa unahan ko is nagka-problema. So, umalis guys yung personnel ng immigration dun sa napilahan ko. And then, umalis sila together with the complainant, yung passenger. So, ngayon guys, ang sabi sa amin ng isa sa mga nag-a-assist is hanggang dun lang kami sa yellow lane, which is true naman. And then, sinabi nila, if kung wala nga daw po, pwedeng lumipat. Pero umalis na kasi yung personnel na yon guys. So, hindi nakita or hindi ata narinig nung nasa loob, nung nasa cubic ba yun? Hindi ko alam kung paano siya i-ano. Basta, yung personnel na nasa right ko na hindi niya na ata nakita na parang tinuro ako ng isa sa mga personal na pwede naman daw akong pumila doon. Kasi wala din naman pila guys, as in walang pila. And then, so lumipat ako. And then, ang sama na ng tingin sa akin nung personnel ng immigration. Ang sama na ng tingin niya sa akin. So, dinedma ko lang yon. Tuloy lang ako sa pila. Tapos, ang sabi niya sa akin, saan ka galing? Sabi niya sa akin guys. And then, sabi ko, sa kabila po. O sabi niya, sa kabila ka pala, ba't nandito ka na? Sabi ko, ay ma'am, sabi po kasi nung isa sa mga nag-a-assist is, pwede naman daw po ko lumipat kasi wala din naman pong pila. Sabi niya, hindi. Sabi niya, nakita mo sa likod mo, maraming nakapila. Sabi niya,
bumalik ka ulit sa likod, sabi niya sa akin. Unahin ko yung mga nakapila. Yun yung sabi ng personnel. So, hindi na lang din ako sumagot kasi ang tawag dito para wag na lang din umaba. Pero for me, dahil lang dun, parang ang pangit naman, parang for me, nagtaray siya, tinarayan niya ako, na wala din naman po nakapila. Actually, wala pong nakapila. Hindi naman po ako sisingit dun kung meron. Nagkataon lang po na umalis po yung dun sa pinipilahan kong personnel ng immigration. Kaya po lumipat ako dun. Dahil na din po sa sinabi ng nag-a-assist na pwede naman po akong lumipat. Kaya parang for me lang po, parang sometimes hindi ko gusto yung mga ng mga immigration officer. Hindi ko nila lahat Pero sometimes po, based on my experience, parang minsan hindi ko maintindihan, parang ginagawa na lang nilang excuse, yung parang gigipitin nila yung mga OFW, parang kung ano-ano na lang hihingiin. Sometimes hindi naman nagiging sensitive na din sila kung paano sila mag-ano. So parang 'di ba kasi sobrang dami na offload yung mga ganyan dahil lang din sa mga pagtataray or dahil na lang din sa mga ang daming tinatanong or ang daming hinihingi. Kaya sometimes din naiiwanan ng eroplano. So for me lang din, yun yung experience ko guys. So I don't know, pero hindi ko lang gusto yung parang magtataray siya, which is siguro maaminado naman ako na baka may mali din ako, pero sometimes based on my ang tawag dito, experience, parang sometimes nagiging unfair na din sila sa mga passengers, and especially sa mga katulad naming mga OFW. And hindi ko naman siya sinasabi na sobrang lala nung nangyari sa akin. I think it's a mild. For me, it's a mild. And then, this is only for my experiences. Gusto ko lang din siyang i-share kasi malay mo out there, meron din mga pinagdadaanan or may mga issues din sila about sa issue ko. Yun lang guys. And then, thank you for listening.